bang ako ay tanungin? Halata ang lungkot sa iyong mga mata. Ako'y naririto nagbabanat ng buto. Sa industriya ng musika, may ilang mga sikat na local at foreign singers na patuloy na pinararangalan dahil sa kanilang mga natatanging boses at nilikhang musika. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kwento at paglalakbay sa kanilang career na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanilang mga kanta at talento ay patuloy na nagbibigay aliw at emosyon sa maraming tao. Halika't alamin natin at kilalanin ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay sa larangan ng musika dito lamang sa Musikero. Sa aking mga taga-subaybay at mga taga-pakinig, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe para lagi kayong updated sapagkat ako po ay nag-a-upload ng mga kwento ng buhay ng mga Pinoy singers tuwing Sabado at Linggo. Sa mga nasabing araw ay pawang purong OPM lamang po ang aking ina-upload. Maraming salamat po. Si Roel Corpus, na mas nakilala bilang Roel Cortez, ay isang Pilipino professional singer at songwriter na sumikat noong dekada 80 dahil sa kanyang mga Tagalog hit songs na talaga namang pumatok at tinangkilik ng ating mga kababayan noong panahon na iyon. Siya ay ipinanganak noong November 13, 1957 sa Maykawayan, Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay si Ferino Corpus at Felicissima Corpus. Ang kanyang asawa ay si Corazon Corpus, sila ay nagkaroon ng 8 mga anak. Bata pa lamang ay mahilig na talagang kumanta ni Roel Cortez at sa murang edad ay nakakapag-compose na siya ng mga sariling likhang mga kanta. At dahil nga sa kahiligan niya sa musika, ay halos napabayaan na niya ang kanyang pag-aaral, kaya kinausap siya ng kanyang mga magulang na pagbutihin ikanya ang kanyang pag-aaral, sapagkat ito lamang ang siyang makapagbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Dahil lingid sa kaalaman ng karamihan, si Roel Cortez ay sadyang magaling at matalinong bata, na siya namang pinanghihinayangan ng kanyang mga magulang kung ang kanyang pag-aaral ay hindi niya mapagtutuunan ng panahon. Subalit, dahil marahil sa kagustuhan niyang matupad ang kanyang mga pangarap bilang isang magaling na mang-aawit, si Roel Cortez ay nagpasyang humiwalay sa kanyang mga magulang. Si Roel Cortez ay lumisan sa kanilang tahanan na ang tanging dala ay ang kanyang gitara lamang. At para matupad niya ang kanyang mga pangarap bilang isang mang-aawit, ay madalas siyang sumasali sa mga paligsahan ng kanta, kung saan ay hindi naman siya nabibigo dahil siya madalas ang nagwawagi sa mga paligsahang kanyang sinasalihan. Dahil sa madalas niyang pagsali sa mga paligsahan at pagkanta sa mga piyestahan, nakilala ni Roel ang isa pang napakasikat na mang-aawit na si Freddy Aguilar. At upang madagdagan ang kanyang kita, para matustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin, ay isinama ni Freddy Aguilar si Roel sa Olongapo, upang doon ay tumugtog sa mga bars. At nang minsang, sumaling muli si Roel Cortez sa isang paligsahan ng pagkanta, ay dito siya naispatan ng isang sikat na composer. Agad niyang inalok si Roel Cortez na mag-record sa kanilang kumpanya. Noong panahon na iyon, ay kasagsagan ng kasikatan ng mga Pinoy na nangingibang bansa na ang kadalasang pinupuntahan ay ang bansang Saudi Arabia. Dahil sa dami ng nangingibang bansa noon upang guminhawa ang kanilang pamumuhay, ay iba't ibang kwento rin ng buhay Saudi ang maririnig mula sa mga pamilya at sa mga OFW. Mayroong guminhawa ang kanilang pamumuhay at meron namang naging masalimuot ang buhay. At ang mga kwento ng buhay ng mga OFW sa panahon na iyon, ay madalas na tampok ng sikat na programa noon ng dating senador na si Eddie Velarde, na kahapon lamang. Sa ganong sitwasyon ng kwento ng mga OFW, ang ginawang inspirasyon ng composer na si Jericho Rimas, upang likhain ang napakasikat na awiting, Napakasakit Kuya Eddie, na hango naman sa mga kwento mula sa programa ni dating senador Eddie Velarde, na kahapon lamang. Ang kantang iyon ay sobrang sumikat sa panahon na iyon. Dahil sa maraming mga Pinoy ang nakaka-relate sa bawat liriko ng kantang iyon. At dahil nga sa sobrang kasikatan ng kantang iyon, ay ginawa na rin itong theme song ng programa noon ni dating Senador Eddie Velarde, na kahapon lamang. Dito na nagsimulang sumikat si Roel Cortez.
At mula noon, ay marami pang mga sikat, at madamdaming mga awitin ang pinasikat ni Roel Cortez. Ilan pa nga sa mga sikat na mga awitin ni Roel Cortez, na sobrang sumikat at talagang tinangkilak ng husto ng masa, ay ang mga sumusunod. Tulad mo baleleng ay isang mutya. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Kay rami ng pag-ibig ang aking nakilala. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Halata ang lungkot sa iyong mga mata. Giliw ko, tanggapin mo itong aking panyulito. Ito'y palatand. Ako'y naririto, nagbabanat ng buto sa mainit na syudad. Buksan mo na, o giliw ko, ang pintuan. At marami pang iba. Dahil nga sa sobrang kasikatan ni Roel Cortez sa panahon na iyon, ay dumagsa rin ang pasok ng pera sa kanyang buhay. Alam ni Roel Cortez na halos wala na siyang panahon upang pag-ukulan pa ng panahon ang kanyang pag-aaral, kaya minabuti niyang ang kanyang misis ang pag-aralin. At di nga naglaon ay nagtapos ng civil engineering ang kanyang misis na si Corazon Corpus. Subalit, sa pagdaan ng mga panahon, ay marami na rin ang mga nagsulputang ibang mga bagong awitin na siya namang tinatangkiling ng bagong henerasyon. Dahil dito ay, tumumal na rin ang tumatangkilik sa mga awitin ni Roel Cortez. Kaya minarapat niyang huminto na sa pagkanta, at magnegosyo na lamang. At nagtayo nga sila ng gusto nilang negosyo, sa Marilao, Bulacan. Mula noon, ay wala nang balita sa kanya. At noong 2014, ay na-feature si Roel Cortez, sa isang episode ng Kapuso Mo Jessica Soho. Dito ay marami ang nagulat, dahil sa laki ng ipinagbago ng itsura ni Roel Cortez. At dito rin sa programa na ito, napag-alaman na si Roel Cortez pala, ay may iniindang malubhang karamdaman. Ayon sa mga doktor, si Roel Cortez ay may stage 4 colon cancer. Marami ang nahabag sa kalagayan ng sikat na mang-aawit na si Roel Cortez. Dinalaw rin naman kaagad ng kaibigan niyang si Freddy Aguilar, kasama ang composer ng napakasikat na awiting Napakasakit Kuya Eddie, na si Jericho Rimas. Pagkaraan lamang ng ilang araw mula nang dalawin siya ng kanyang mga kaibigan, si Roel Cortez ay tuluyan ng namaalam at lumisan. Siya ay pumanaw noong April 1, 2015 sa edad na 57 taong gulang lamang. Ayon pa sa mga dalubhasa, ang pagpanaw ni Roel Cortez ay dulot di umano ng iba't ibang komplikasyong dulot ng kanyang malubhang karamdaman na colon cancer.